Jacob's point of view. Masakit ang buo kong katawan dahil sa pambubugbog sa akin ni Rafael, ngunit mas masakit ang puso ko. This kind of pain in my heart, I can't endure. Para sa kanila kasi 1.5 month pa lang kaming magkakasama ni Charmaine, kaya ang tingin ng kanyang ama sa akin ay ganun na lang. Ang hindi nila alam ay minahal ko ng anak niya noon pa lang. OA to say, nasa isip ko lang ito minahal. Mahirap ipaliwanag, ako lang kasi itong nakakaramdam. I told myself I always stay the same even it could hurt me. I will take the blame. Because the heart I have now is only beats for Charmaine. Siya lang ngayon ang dahilan kung bakit ako lumalaban sa buhay, kung bakit ako nabuo ulit. Siya ang nagparanas na pwedeng maging posible ang imposible. Brad, hindi ko na talaga alam kung anong nangyayari sa'yo. Tingnan mo nga yung sarili mo, parang hindi na ikaw ang Jacob Cuevas na kilala ko. Masamang-masama ang loob ni Benji sa sinapit ko sa kami ni Rafael. Nagalit siya dahil nagkakaganito ako dahil sa isang babae, kaya wala na akong magawa kung hindi ang magkwento sa kanya. Ang totoong dahilan kung bakit ako nagmumukhang baliw sa pagmamahal sa isang babaeng pagmamayari na ng iba, kinuwento ko sa kanya mula simula ng imahinasyon ko hanggang sa kung paano ito nagkatotoo. Nasa mansyon ako ngayon habang ginagamot ng aking best friend na si Benji ang aking mga sugat. Ewan ko kung nakikinig siya sa mga kinakwento ko. Binood ko na lamang at sana ay naunawaan niya ako kung saan ako nanggaling. Brad, abay napakahaba naman pala ng imahinasyon mo. Napakaraming nangyari, puno ng revelasyon at eksena. Grabe, I can't imagine na isang gabi lang nabuo yun. Kahit siguro sa panaginip. Ilan ang season nun? Parang ang probinsyano na ha? As I was expected, ganito magiging reaksyon niya. Kaya nga Benji, kaya nga ganun na lang ang mga inaarte ko noong nagising ako, hindi ba? Oo, tama. Kaya pala hindi mo na ma-recognize ang pinagkaiba ng realidad. Maski ako nga'y pinaratangan mong kabit ni Lucy eh. Kaya nga tol. Pero nang maalala ko na hindi pala si Lucy ang nagloko kung hindi ako, exempted ka na. Erase na yung part na yun. Ang hindi ko lang maipaliwanag is bakit nagkatotoo ang mga tao doon. Like Rafael. Kailan na siya nagpakita, hindi ba? Si Charmaine at si Mr. Ching. Ang weird, hindi ba? Oo nga, ang weird nga. So ang tanong ko lang sa'yo ngayon is bakit si Charmaine pa rin ang pinupursigi mo? Samantalang base sa kwento mo pangit ang naging ending ng love story nyo. You ended up being jailed into the point that you killed your own life by taking muriatic acid. So ano, kagaya na nangyayari ngayon na umuulit ka mo. Parang ngayon, nandoon na tayo sa sumama si Charmaine kay Rafael. Ang kaibahan nga lang, sa kwento mo kusa siyang sumama dahil galit siya sa'yo. Ngayon, sa pilitan siyang isinama. O edi 1 year siya doon na mamalagi, ganun ba? Dito na ako napaisip, oo nga. Umuulit nga't kung tumutugma nga, ibig sabihin sa Paris dinala ni Rafael si Charmaine. Kaso hindi ko na kaya maghintay ng 1 taon. No, I can't wait for a year. I will go there. Pero saan? Alam mo ba? Tanong ni Benji. Hininto niyang paglilinis ng sugat ko sa braso ko at saka naupo sa tabi ko at seryosong nagtanong. Makikita mo sa mukha niya na interesado sa mga sinasabi ko. Napailing nga lang ako. Ang alam ko lang kasi sa Paris, yun lang. Isang malaking katanungan tuloy sa akin kung paano ko siya susundan. Bahala na. Basta, pupunta ako doon at hahanapin ko siya. Sa ngayon, magpapagaling muna ako para sa susunod na paghaharap namin ni Rafael ay mapagbibigyan ko siya sa laban na gusto niya. Humanda siya sa akin. Papatayin ko siya. Wala sa sariling nasabi ko. Talaga Jacob, papatayin mo talaga siya para lang sa babae? Ayan naman ang wag na wag mong gagawin. Hindi ba't ang sabi mo yan ang naging dahilan ng pagkakakulong mo sa imahinasyon mo? O edi parang ikaw na rin ang nag-uulit sa nangyari. Subukan mo kayang ibahin. Malay mo magkaroon kayo ng happy ending. Ang gara kasi Brad, ang pangit ng mga bonding nyo. Benji was right. Yung mga pagkakamali doon ay dapat ko nang baguhin kung gusto ko ng happy ending. Lahat ng toxic na nangyari. Ngunit, paano ko naman kaya yun uumpisahan? You're right, hindi ako dapat padalos-dalos. Kailangan ko soriing mabuti mga kinikilos ko para hindi ako muling matalo. Bahala ka Brad, kung yung babae talaga na yan ang gusto mo, susuportahan kita. Tutulungan kita sa mga gagawin mong hakbang pero sana lang, unahin mo muna ang sarili mo. Tignan mo, ang pangit mo na. Pagbibiro pa niya. Hoy, pangit lang ako ngayon dahil sa mga sugat at pasa sa mukha ko. Pero pagaling ko, tingnan mo, gwapo na ulit ako. Oh, sige na nga.
Hindi na rin nagtagal sa Benji. Matapos na isang mahabang pag-uusap namin ay nagpaalam na siyang umalis. Aaminin ko, kahit papaano nabawasan ang iniinda kong problema. Pansamantala kong nalimutan ang sakit sa puso ko dahil may isang taong nagbigay ng oras sa akin at nakinig sa aking hinaing. Kinabukasan, malungkot akong bumangon sa higaan dahil wala akong katabi. I miss her morning scent at yun ang nakasanayan kong sinasamyo sa aking pagkagising. Ewan ko ba? Hindi naman ako ganito ka-OA nang mamatay ang asawa ko. Siguro dahil matagal nang nawala ang pag-ibig ko kay Lucy kahit nung magkasama pa kami. Para tuloy akong nakakarama sa nangyari sa akin dahil hindi ko alam kung saan dinala ni Rafael si Charmaine at tambak ang aking trabaho sa office at napilitan akong pumasok ng muna. Nag-shades na lang muna ako at nagsuot ng face mask upang matakpan ang aking mga natamong pasa. Pagkapasok ko pa lamang ay agad na nagsiyukuan ang aking mga empleyado gaya ng palagi nilang ginagawa tuwing dadating ako. Ako naman ay dare-diretso lang naglakad patungong elevator dahil kahit na gusto ko silang batiin ay hindi maaari dahil tsak na ako lang ang magiging usapin nilang maghapon. Pagdating ko sa palapag kung nasaan ang aking opisina ay sinalubong kaagad ako ni Nicole na may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Congratulations sir! Sobrang damit laki ng sales sa market ng I See Her necklace. Tripling kinita nito kaysa sa mga nauna nating inilaunch, sir. Ang dami pong international media ang naghahanap sa inyo at gusto kang ma-interview. Masaya ako para sa inyo, sir. Maliwanag ko namang narinig ang binalita ni Nicole. Masaya kung hindi nga lang halata. Sadyang tamad na tamad lang talaga ako ngayon at hindi ko sure kung kailan pa ako sisipagin. Okay, Nicole, thanks. Pasok lang ako sa loob. Ang dami kong tatapusin kaya please lang, ayoko ng istorbo. Mautoridad na pagkakasabi ko kay Nicole, ngunit parang hindi siya nakinig. Hanggang ngayon kasi nakangiti pa rin siya sa akin, bagay na kinakainis ko. Sir, alam kong may bago ka ng kinakabaliwan ngayon, at mas maganda sa akin. Ramdam ko rin na nagkaproblema kayo. Kaya ganyan kasi mangot ang mukha mo ngayon. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na nandito pa rin ako. Hinihintay ka. Pwede tayong bumalik sa dating gawi kung gusto mo. Nakahanda akong paligayahin ka araw-araw. Anumang oras mo man gustuhin. Yes, I admit it. Masarap si Nicole magpaligaya. Alam na alam niyang kahinaan ko't sisiw na sa kanya ang patirikin ang mata ko. Kaso sawa na ako sa kanya. Expired ng pagnanasa ko sa kanya. Nicole, why don't you focus on your job? Ang daming kailangan tapusin dito sa office kaya pwede bang itigil mo na yung kahibangan mo? Kung wala ka nang sasabihin, umalis ka na't ilak mo na yung pintuan. Pamamahiya ako sa alok niya. Sige po sir, nasabi ko lang yun at baka sakaling gusto mo. Pasensya na po at lalabas na ako. Napangiti na lang ako na mapait. Sinusubukan niya pa talagang akitin ako. Sorry na lang siya dahil kahit na mas magaling siya kay Charmaine, ay mas matamis pa rin ito dahil katas kong unang dumanak dito. Naubos ang maghapon ko sa kakapirma sa hindi nauubos na certificate ng alahas. Kampante akong nakakapagtrabaho dahil may mga tao akong inutusan para hanapin sila Rafael at Charmaine. I don't know how long it takes, pero kapag nainip ako na mismong gagawa ng paraan. Sa ngayon, naghihintay muna ako. Boss, may lead na tungkol doon kay Mr. Ching. Nakita ko mismo siya sa harapan ng bahay nila kani-kanina lang. Palagi ko po hindi naman sila lumabas ng bansa. Wala nang sinayang na oras si Jacob. Kaagad siyang pumunta sa bahay ng mga Ching upang makipag-usap sa ama ng babae na pinakamamahal niya at umaasa na nandoon nga si Charmaine. Kasama niya ang kanyang tauhan na nagsabi na nandoon daw si Charmaine. Pumunta sila doon sa ng isang big bike na motor. Nakadisguise sila at nagpanggap na delivery boy ng isang online app para hindi sila harangin ng mga gwardiya dahil paniguradong nasabihan na ito ni Ching. Tagumpay naman silang nakapasok doon sa exclusive subdivision at nakarating sa bahay ng mga Ching. Naunang bumaba ang kanyang tauhan at itong lumapit sa gwardiya. Boss, delivery for Miss Charmaine Domingo Ching. Uwi ka nito sa matandang gwardiya na siyang bantay sa mansyon. Nakunot naman na ang no nito. Marahil ay nagtataka. Delivery? Sigurado ka bang kay Ma'am Charmaine yan? Opo, umorder po siya via online. 987 pesos po lahat. Pagsisinungaling pa ng tauhan ni Jacob, sabay lingon sa kanyang amo na siyang nakasuot pa rin ng helmet upang hindi makilala. Ah, ganun ba?
Saglit lang ha, tatawag lang ako sa loob. May duda na sabi ng gwardya. Kaagad nitong tinawagan si Mr. Ching at pinaalam na may kahina-hinalang tao sa labas kaya nagmamadaling lumabas si Mr. Ching at sinuksok ang baril sa kanyang likuran. Sila Jacob naman ituwang-tuwa dahil akala nila'y makikita nilang hinahanap nila. Naghahanap ka ba talaga ng gulo? Kasi kung naghahanap ka, pagbibigyan kita. Binunot ni Ching ang baril sa kanyang likuran at kinasa sa harapan ng dalawa. Mas nakafocus ito sa lalaking naka-helmet dahil mata pa lang ni Jacob ay kabisadong-kabisado na niya kaya dito niya tinutok. Ang sabi ko naman sa'yo Jacob, bilog ang mundo. Tinan mo ngayon, ikaw nang mukhang tangang nagmamakaawa sa akin. Kung hindi ka lang ganid, di sana ikaw ipinakasal ko sa anak ko. Matapang ni Ching na ang kaharap ni Jacob ngayon. Dahil nakilala na siya inalis na niyang suot niyang helmet para makausap sila ng maayos ni Ching. Look Mr. Ching, nandito ako para magpakababa muli sa'yo. Ngayon mo hilingi ang tulong ko at handa akong ibigay ang lahat ng meron ako. Basta ipangako mo lang sa akin na hindi mo ipapakasal ang anak mo kay Rafael. Ako na lang Mr. Ching, ako na lang. Alam mo Jacob, ang ganda sana ng alok mo pabor na pabor sa akin. Kaso hindi ko na mababawi ang anak ko. May isa kasi akong salita at tumupad lang ako sa usapan, kaya ngayon pa lang sinasabi ko sa'yo na humanap ka na lang ng iba dahil wala ka nang mapapala sa anak ko. Anong ibig mo sabihin? Ibinaba na ni Mr. Ching ang hawak niyang baril at ibinigay sa guard. Maamo naman kasi sa Jacob na nakikipag-usap kaya hindi na kailangang gamitan ng baril. Yes, he's mad at Jacob pero naawa siya sa mukhang pinapakita nito ngayon. Akala mong hindi mataas na tao ang nagsasalita. Jacob, wala na ditong anak ko. Sinama na siya ni Rafael sa ibang bansa para doon sila magpakasal. Kung ako sa'yo, kalimutan man lang siya. Total naman hindi naman naging malalim ang pagsasama niyo at nakakasiguro ako na kung may nararamdaman din siya sa'yo, ay kaagad ding mawawala yun dahil masyadong mababaw ang pundasyon ng relasyon niyo. Hindi magtatagal at mahuhulog din ang loob niya kay Rafael dahil mabait na bata si Rafael at alam kong aalagaan niya ng tamang anak ko. Sinasabi ko na sa ito para hayaan mo na silang dalawa. Mas sasayang anak ko kay Rafael. Parang hindi matanggap ni Jacob ang sinasabi ni Mr. Ching. Napailing siya at napapangiti ng mapait. Sa isang banda naman kasi may punto naman ito. Kahit pa kasi sabihin na mahal niya si Charmaine na parang kay tagal na panahon na hindi niya masasabi na parehas sila ng nararamdaman. Totoo naman kasi na masyadong malalim ang pundasyon ng pagmamahala nila ni Charmaine. Ngayon tuloy, napapaisip siya kung paano nga niya makakalimutan kaagad si Charmaine sakaling maikasal nito kay Rafael. Hindi assurance sa kanyang 1 buwan at kalahati ng pagsasama nila. Maaring siya nga'y nagmamahal pero si Charmaine. Kung ganon, saan siya dinala ni Rafael? Saang bansa sila pumunta? 20 million kapalit ng address na tinutuluyan nila. Desperado na si Jacob dahil pakaramdam niya ay maubusan na siya ng oras. Ayaw niyang mangyayari ang kinatatakutan niya. Yun ay yung makalimutan ni Charmaine ang pinagsamahan nila dahil nga sa aminado siya na hindi mahirap mahalin si Rafael. Bukod kasi sa bata ay may itsura ito at mabait din naman si Rafael. Yun nga lang parehas silang in love ng gusto kay Charmaine kaya kahit na mukha itong gago na namilit ay hindi nito sinukuan si Charmaine. Sorry Jacob, hindi ko maaari sabihin sa'yo kung nasaan sila. Intindihin mong sitwasyon ko at malaki ang utang ko sa kanya. Umalis ka na hanggang kaya pa kitang intindihin. Wala ka nang maasahan sa akin. Maayos naman ang pagkakasabi ni Ching. Para sa kanya si Jacob ang gumawa ng ikakalungkot niya at bilang isa ring lalaki ay hindi siya naniniwala sa sinasabi ni Jacob. Maaring attracted lamang ito sa anak niya kaya ganito ito kabaliw. Kaya tinalikuran na niya ito at hindi na muling nilingon. Para tuloy mahahati ang puso ni Jacob. Hindi niya maintindihan ang kakaibang sakit na nararamdaman niya. Hindi na niya kayang magsawalang bahala kaya nanalig siya sa kung ano man ang mangyari sa imahinasyon niya. Kaagad siya nagpabili ng tiket patungong Paris kahit nasuntok ito sa buwan ay 20% walang kasiguraduhan na nandoon nga ang dalawa. Bumalik siya muna sa mansyon upang kumuha ng mga gamit. Kaagad niya nilagay ang mga damit sa maleta at kumuha sa vault ng isang bigkis na pera. Manang Dolor, kayo na muna ang bahala dito. Mga 2 weeks or more akong mawawala kaya kapag may naghanap sa akin, pakisabi nasa bakasyon ako. Bakasyon, sir? Bakit gabing-gabi naman ata? Okay na po kayo? Yeah, I'm okay but I have more important business matter to do. Sige po, mag-iingat po kayo, sir. Mabilis na sumakay si Jacob sa kanyang Montero
at mabilis na pinaharurot patungong airport. Ticket to Paris ang napili niyang ticket at excited na siyang makarating sa Paris para sunduin si Charmaine. Raphael's point of view. Alam kong hindi bukal sa loob ni Charmaine na sumama sa akin dito sa Paris dahil kay Jacob. Hindi ko alam kung saan at paano sila nagkakilala at nagkakagustuhan silang kaagad. Marahil si Jacob na rin ang dahilan kung bakit hindi ako sinipot ni Charmaine sa aming kasal. Ang hindi ko rin mag-gets ay bakit gano'n na lang magpakababa si Jacob sa harap namin ni Mr. Ching para lang kay Charmaine. Maybe she's too beautiful compared to the other girls? She's an eye-catcher. Kaya nagkakaganito kami ni Jacob. Sorry na lang siya. Ako itong nauna. Kahit silawin niya pa ng perang ama ni Charmaine, ay huli na. Malayo na kami sa kanila at sigurado ko na hindi na nila kami matutuntun dahil ultimo si Mr. Ching ay hindi niya alam kung saan kami eksaktong nakatira. Charmaine, dito ka na muna sa guest room habang hindi pa tayo nikakasal. Sige na, mamahinga ka na muna at alam kong napagod ka sa biyahe. Uwi ka ko sa kanya habang inaayos ang kanyang tutulugan. I saw sadness in her eyes. It kills me seeing her like this. Napabuga ako ng hangin at piniling wag na lang siyang pansinin. Iintindihin ko na lamang siya dahil binulag siya na Jacob ngayon. Pagtitiisan ko na munang ganito kami pero hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang puso niya. Rafael, bakit mo ba ito ginagawa? Alam mong hindi ikaw ang mahal ko pero pinipilit mo pa rin makasal tayo. Hindi kita gusto, Rafael. Si Jacob ang mahal ko kaya hayaan mo lang sana kami na maging masaya. Rafael, hindi ako babae na para sa'yo. Huwag mong ipilit. Nasasaktan lang tayo pareho. Mangiyak-ngiyak na pagtatapat ni Charmaine. Sandali kami nagkatitigan sa mata at nakita kong sincero siya sa kanyang sinasabi. Masakit sa akin. Oo, masakit na marinig ang mga salitang yun mula sa bibig niya. Pero nagbingi-bingihan na lang ako at ibang sinagot ko. Kung may iba ka pang kailangan, tumawag ka lang. Nariyan lang ako sa kabilang kwarto. Bye. Malata ako lumabas ng kwarto. Nasa bakasyon sila ma'am at dad, kaya hindi pa nila nakikita si Charmaine. Honestly, hindi sila excited na makilala ito dahil hindi sila boto rito dahil ngang iniisip nila ay inuuto lamang ako ng ama nito para lang maisalbang kumpanya nila. Ang akin lang naman ay minsan lang tumibok ang puso ko at kay Charmaine ko lang yun nararamdaman. Kaso sa nangyari ngayon ko lang din naramdaman na masaktan ng lubusan. Yun alam mo sa sarili mo na hindi ikaw pero pinipilit mo pa rin dahil sa kanya ka lang sasaya pero kabaliktaran pala na nararamdaman niya. Buisit ka, Jacob. Hindi ako papayag na pati sa babae maungusan mo ko. Sa akin lang siya. Samantala, bagsak balikat akong pumasok ng aking kwarto. I decided na mamahinga na muna dahil bukod sa napagod ako sa biyahe ay napapagod na rin ako sa kakaisip kung paano ko ipaparamdam ang pagmamahal ko sa kanya gayong ayaw niya akong bigyan ng chance. Ipinikit ko na lang muna ang aking mga mata at ipinahinga ang utak ko sa kakaisip. Kinabukasan, maaga akong gumising upang magluto ng almusal. Para kasi sa akin ay wala namang matigas na tinapay sa mainit na kape. Paglilingkuran ko si Charmaine hanggang sa ma-realize niya na mas deserving ako kaysa kay Jacob. Omelette egg at garlic butter bread ang inihanda kong breakfast namin na pinartneran ng mainit na kape. Mabusisi kong inayos ang lamesa at saka ako nagpasya nakatukin siya sa kanyang kwarto. Charmaine, gising ka na ba? Charmaine, mahinang wika ko habang kumakatok sa pinto. Charmaine, nakahanda na yung almusal. Tara na, kumain na muna tayo. Sigurong mga nakakasampung minuto na ako nakatayo sa labas ng guest room, ngunit hindi niya ako pinagbubuksan. Naisip kong pasukin na siya sa loob para gisingin. Pagkapasok ko sa loob ay nadatnan kong nakatalokbong pa siya ng kumot. Kaagad ko siyang nilapitan. Kaso napatigil ako dahil narinig ko siyang humahagulhol ng iyak. Ang hirap ng ganito, kumikirot tuloy ang puso ko. Charmaine, I prepared breakfast for us. Halika na, sabay na tayong kumain. Aya ako sa kanya. Wala akong gana, ikaw na lang kumain mag-isa. Hindi pa ako nagugutom. Sagot niya, napabuntong hininga ko, napakamot sa aking batok. Paano hindi ka pa nagugutom, kagabi ka pa hindi kumakain? Hindi mo rin kinain yung food mo sa eroplano kaya sigurado kung gutom ka na. Halika na. Sinubukan kong alisin ang kumot na nakatalukbong sa kanya at mugtong mata ang sumalubong sa akin. Pulang-pulang mata. Nangungusap ang mga mata niya. Hindi niya alam kung gaano ako nasasaktan kapag nakikita siyang ganyan. Kahit mali ang puso, pilit kong tuturuan dahil tamang pag-ibig na nararamdaman. Sapat na sa akin na ganito, at least kasama ko siya tumaasa ko na darating ang araw na mamahalin niya rin ako. Okay, ako na lang ang mag-isang kakain.
Sabihin mo lang or hindi kaya kayaya kapag gusto mo nang kumain. Siya nga pala, pauwi na sila mami at daddy mamaya. They were excited to see you. Pilit na ngiti kong sabi sa kanya. Kinagabihan, dumating na nga mga parents ko at sinalubong nila ako ng yakap. Iho! OMG, you're here! I miss you so much! Uwi ka ni mami habang panay ang halik sa akin pisngi. Sumunod namang yumakap si dad. I miss you son. O paano, for good ka na ba dito? Yes dad, for good na kami dito. Hindi ba't nasabi ko na sa inyo na isasama ko si Charmaine dito? Nandun siya sa guest room at namamahinga. Mamaya lalabas na yun. Papahanda ko lang yung dinner natin. I'm sure gutom na kayo. Iho, sigurado ka ba talagang pakakasalan mo yung babae na yan? I mean sobrang bilis ng pangyayari. Look, hindi sa tutol kami dyan sa babae na yan. Duda lang talaga ako sa relasyon nyo. Alam mo naman na ayaw ka naming masaktan. Ma'am, just trust me. Alam ko tong ginagawa ko. I love that girl. She's my everything now. Suportahan niyo na lang kami. Ayaw niyo ba nun? Pag nagpakasal na kami, mabibigyan na namin kayo ng apo. Panguuto ko pa sa kanila. Okay, we will support you anak. We all want what's best for you. What makes you feel happy? At kung si Charmaine ang nagbibigay sa'yo nun, ano pang hinihintay natin? Ayusin na natin ang kasal. Later dad, later natin pag-usapan kapag nandito na si Charmaine. Speaking of Charmaine, sa wakas ay lumabas na siya ng kwarto niya. Isang pilit ng ngiting ginawad niya sa amin lahat kaya naman sinamantala ko ng pagkakataon na yun para ipakilala siya kila mami at daddy. Inakbayan ko siya kunwari at sweet kami sa isa't isa at formal na pinakilala kila mami at daddy. Ma'am, dad, si Charmaine, ang babaeng pakakasalan ko na siyang magbibigay sa inyo ng apo. Charmaine, meet my parents. Pwede mo na silang ituring na parang tunay mo ng magulang. You can call them mom and dad also. Hello po. Tipid na bati ni Charmaine sa mga ito kaya kaagad akong lumingon kay mama't nakita kong napataas ito ng kilay. Mahihain kasi itong si Charmaine, mami. Normal lang yun. Hindi ba kapag first time mong mamit ang soon-to-be in-laws mo? Ang mabuti pa kumain na tayo para na rin mapag-usapan na rin ang kasal natin. Inaya ko na lamang silang kumain dahil naintindihan ko naman si mami kung bakit niya binabasa ang galaw ni Charmaine. Charmaine, please, kahit ngayon lang. Ipakita mo sa mga parents ko na gusto mo rin ako. Pasimpleng bulong ko sa kanya. Once kasi na makitaan ng mali ni mami si Charmaine ay malamang na tumutol ito sa kasal namin. Ang alam niya kasi nagmamahalan na kami't hindi niya alam na pinilit ko lang ang babaeng kagabi ko lang nakatabi ni Charmaine sa upuan at katapat niya. Ang kinaupuan ni mami at ako naman ay si daddy. Masarap ang pagkain na nakahain sa lamesa kaya pinalagay ko si Charmaine ng mga ulam sa kanyang pinggan. Kumbaga, asikasong-asikaso talaga siya. Thanks, wika ni Charmaine sa akin na kahit na magkadikit ang aming mga labi. Paglingon niya kasi nakalapit ang mukha ko sa kanya, bigla tuloy siyang namula. Aba, lalanggamin na kayo niyan. Napaka-sweet niyo. I wonder paano pa kaya kung sa isang bahay na lang kayo nakatira? Kinikilig na sabi ni mami. Oo nga, ganyan na ganyan tayo noon Han, hindi ba? Sobrang cheesy. Dagdag pa ni dad. Hindi na tuloy napigilan ni Charmaine ng ngumiti. Shit, ang ganda niyang ngumiti. Ngunit bakit tipid na tipid siyang ngumiti? Lalo lang tuloy akong ni-in-love sa kanya. Kaya mula ngayon, araw-araw ko na siyang pangingitiin. Anyway, bakit nga pala naudlot ng kasal niyo? Akala ko ba, ikakasal na kayo last month? What happened? Hindi ko inaasahan ang tanong na yon kaya sandali tuloy ako napaisip. Kailangan ko magsinungaling sa kanila. Hindi nila pwedeng malaman ang totoong dahilan kung bakit. Kasi nablangko ko at nahihirapang magpalusot. Kasi nagkaroon ng problema ang dad niya sa company kaya hindi natuloy kaya we both decided na dito na lamang kami sa Paris magpakasal. Dahilan ko na mukhang napaniwala ko naman sila. Oh, I see. Kailan niyo plano? May date na ba? It is a grand wedding or a simple wedding? We're planning a simple wedding. A simple church wedding will do. Gusto sana namin sa lalo mas mabilis na panahon. I can't wait to sleep her in the same room. You know bakit? Don't tell me na wala pang nangyayari sa inyo. Aba, bihira na lang yun ang berhan na ikinakasal. I'm glad to know that Charmaine is typical dalagang Filipina. I like her now. Malaking tanong tuloy sa akin ang tungkol sa sinabi ni ma'am. Kung berhan pa nga ba si Charmaine? Hindi ko kasi alam kung anong ginawa sa kanya ni Jacob sa loob na 1.5 buwan. Hindi ko masabi kung may namagitan na ba sa kanila pero sana naman ay wala. Then marry her as soon as possible, son. Madali lang yan. I will help you. Thanks, ma'am. Thanks, dad.
By the way, balita ko may bago na daw kinababaliwan itong si Jacob na babae. Bata raw at halos 10 taon ang gap nila. Tas grabe talaga si Jacob, no? Hindi pa rin nagbabago. Namatay ang asawa at anak niya dahil sa kagagawan niya. Tapos hindi mo man lang makitaan ng pagka-guilty, no? Biglang singit ni Daddy. I don't know kung bakit niya biglang naisingit sa usapan sa Jacob, pero mainam na din at narinig ni Charmaine yun para naman magising siya sa kaibangan niya. Naku, sinabi mo pa. Balita ko rin may relasyon sila ng sekretary niya. Grabe talaga, napakababaero. Buti na lang itong anak natin, hindi. Honey, wag mo nga ikumpara ang anak natin sa lalaki na yun. Jacob is an immature people, while our son is a fully grown-up man. Maring hindi nga sila nagkakalayo ng itsura pero mas malaki ang puso ng anak natin. Hindi siya sakin o gahaman, unlike Jacob. Ma'am, let's not talk about me. Dad, let's not talk about his life, please. Masyado akong masaya ngayon para problemahin pa ang toxic na ugali ng taong yun. How about wine? Let's welcome Charmaine to our family. Well, you're right. Manang, pakikuha nga yung premium wine sa minibar natin. Tahimik lang si Charmaine at mukhang may malalim na iniisip. Sigurado kung napapaisip na siya na tama lang na sumama siya sa akin dahil pareho naming hindi inaasahan ang sinabi ni Mami at Daddy. Cheers! Cheers! Masaya akong ininom ang wine sa aking kupita. Today, I feel like a Von. Kinabukasan, hindi ko na ginising si Charmaine dahil mukhang napasarap ang tulog niya. Kasama ko si Dad na umalis para pumunta sa simbahan na pakakasalan namin. Ngayong araw na rin namin naayusin ang iba pang kinakailangan namin sa kasal. Mabilisan ito dahil gusto ko lang naman iguro, mahirap na. Charmaine's point of view. Kahit nasa Paris na ako si Jacob pa rin ang iniisip ko, I missed him badly. Sa sandaling panahong nakasama ko siya ay gano'n na lang kalakas ang naging tama ko sa kanya. Kahit na ikakasal na kami ni Rafael ay umaasa pa rin ako na may isang Jacob na darating para kunin ako dito. Dito sa sitwasyong wala akong kontrol. Namit ko na kahapon ang mga parents ni Rafael at wala naman akong masasabi sa kanila lalo na kay Don Lucas. Napakabait niya sa akin. Yun nga lang hindi ko gusto kung paano nila maliitin at pagtawanan sa Jacob dahil nga sa past nito. I don't know kung totoong mga yun pero para sa akin na hindi. I believe Jacob. Alam ko't ramdam kong mabuti siyang tao. Samantala, wala ngayon si Rafael dahil inasikaso na niya ang lahat ng kakailanganin sa kasal namin. Kasama niya si Don Lucas at kami lang ng mami niya ang naiwan dito sa bahay. It's our second day dito sa Paris at ramdam na ramdam ko na kaagad ang ma-homesick. Pakaramdam ko 1 taon na akong namalagi dito, kahit halos 1 araw pa lamang. Miss na miss ko na si Jacob. Gusto ko sana mamalagi na lang sa loob ng guest room at hintayin na dumaan ng maghapon na para isang bilanggong naghihintay sa gabi upang makatulog. Kaso niyayaya ako ng mami ni Rafael na lumabas at pumunta sa mall. Hindi ko alam kung paano siya tatanggihan dahil wala talaga akong gana at lakas kaso may kung ano sa personalidad niya. Ang hindi ko mahindian, kaya ang ending napilitan na lang akong sumama. Iha, excited ka na bang mamili ng wedding gown na susuotin mo sa kasal niyo? Naku, ako kasi excited na excited. Finally, magkakamanugang nakot soon magkakaroon na ng apo. Wika niya habang nagmamaneho. Bigla ko napalunok at nangiwi sa kanyang tinuran. Kung may ikakasal ako sa anak niya at magkakaanak, paano na sa Jacob? Ako rin po, tita. Sagot ko na lang kunwari ay excited din ako. Basta kahit simpleng church wedding lang ang kasal niyo, sisiguraduhin kong ikaw ang magiging pinakamagandang bride dito sa Paris. Bibilhin natin ang pinakamagarang damit sa butik na pupuntahan natin para naman lalo ka maging maganda sa paningin ni Rafael bukas. Hindi ko sigurado kung tama bang narinig ko o ano. Ang ibig niya sabihin bukas? Bukas po? Pag-uulit ko. Yeah, bukas na din ang kasal niyo. Hindi ba nasabi sa'yo ni Rafael? Kung kaya busy-busy siya ngayon na mag-ayos ng mga papel eh. Gustong-gusto ka na niyang pakasalan. Mahal na mahal ka ng anak ko, Charmaine. Napakuyom ako ng aking kamaot naglipat ng tingin sa may bintana ng sasakyan. Hindi maaari. Ayoko makasal sa anak niya. Jacob, nasan ka na ba? Hinahanap mo ba ako? Susundin mo ba ako dito? Please? Ayoko kay Rafael dahil ikaw ang gusto ko. Sa isip-isip ko, ilang sandali pa'y huminto na kami sa sinabi niyang mall at kumain muna kami sa isang restaurant. Animoy close talaga kaming magbiyanan kung tignan. May estima siya sa akin at napakabait.
Naiilang tuloy ako dahil wala talaga sa loob kong magpakasal. Wala kasi siyang alam dahil pinagtakpan ako ni Rafael upang huwag silang magalit sa akin. Ang hirap kaya sa loob ng ganito. Matapos namin mag-lunch at kaagad na kami pumunta sa sinasabi niyang boutique. Pagkapasok pa lang namin ay sinalubong na kami nang hindi ko malaman kung tauhan ba o may-ari. Oh my! You're so beautiful, my friend. I'm glad you're here. Ang tagal na since huli na tayo magkita. Sunod man ako nitong nilingon. Siya bang mamanugangin mo? Aba, kay gandang bata ah. Tsak na mabibigyan ka niya ng mga naggagapuhan at nagagandahang mga apo. Hi, Iha? Charmaine po. Ah, hello Charmaine. Nako, napakaganda mo. Pwede pala kitang kuning modelo ng mga creations ko para kang artista. Paulit-ulit na po rin to sa akin. Sinabi mo pa? Kaya nga ito si Rafael atat natat ng magpakasal. Baka raw makawala pa o magbagong isip. Dagdag naman ng mami ni Rafael. Tahimik lang ako't hindi nagre-react. Speaking of makawalay magbagong isip honestly, hindi naman nagbagong isip ko dahil simula't simula pa lang ay ang tumakas lang nasa isip ko dahil pagmamayari na ng iba ang puso ko. Si Jacob lang ang tinitibok nito't hindi ang anak niya. Samantala, inilabas na ng nasabing owner ng butika ang mga pinagmamalaki niyang gown at niyaya akong tignan yun ng malapitan para makapamili. Actually, magaganda naman ang mga design niya noon. Puno ng mga palamuti na perlas at kumikinang na parang mga diamante. Panay ang puri ng mami ni Rafael. They are all nice. Ang galing mo talaga, sisi. Hindi talaga ako nagkamali ng pinuntahan. Sunod niya akong nilingon. Iha, mamili ka na. Try this one. I'm sure babagay sa'yo yan. Inabot niya isang off-white gown na napakahabat kinang. Napakaraming detalye na parang isang buwang pinagtrabahuhan. Sa mga beads pa lang ay isipin mo na talagang mamahalin. Okay po tita. Sumang-ayon na lang ako at sumama sa fitting room para matapos na kami. Sinukat kong gown na binigay sa akin at maski ako'y nagandahan sa sarili ko habang pinagmamasdan ng reflection ko sa salamin. Gusto kong gown na ito. Gusto ko sanang isuot ito sa kasal ko kay Jacob at hindi kay Rafael. Ilang sandali pa'y kinatok na ako ng isa sa mga staff na nasabing butik. Kaya dali-dali akong lumabas. Nahihiya akong naglakad patungo sa kanila at pilit nang ngumingiti. Nice! See? I told you, bagay na bagay sa'yo yung damit na yan pero if may gusto ka pang iba, go ahead. Feel free to choose. Yung gusto mo pa rin ang masusunod. Okay na po ako dito. Gusto ko po ang taste nyo. Pagsisinungaling ko. Kung ganun, yan na lang ang kukunin natin. Naging mabilis ang transaksyon ng mami ni Rafael at ng kaibigan niya. Wala akong idea kung magkano inabot ng gown at wala na akong balak na alamin. Gusto ko na kasing makauwi. Thank you, Mrs. Soto. Ipapahatid ko na lang sa inyo mamaya. Mag-iingat kayo sa pag-uwi nyo. Again, salamat. Habang pababa na kami sa pinaka-ground floor, nang nasabing mulay panay ang libot ng mata ko. Sandali kami napahinto dahil muling nakakita ng isang kakilala ang mami ni Rafael. Napakwento silang dalawa kaya naisip ko magpaalam na muna dito para pumunta sa CR. Pumayag naman ito sa pamamagitan ng tango. Masyado na kasi itong libang na libang sa kausap. Kaagad ako nagpunta sa banyo. Hindi naman ako naiihi, gusto ko lang na maghilamos. Maya-maya pa biglang sumagi sa aking isipan ng tumakas. Busy ngayon ang mami ni Rafael sa kanyang kausap, kaya nasa akin na ngayon ang lahat ng pagkakataon para tumakas. Sorry po, hindi ko talaga kayang magpakasal sa anak niyo. Patawarin mo ko, Rafael. Inihakbang ko ng malalaking aking mga paa upang makalayo ako kaagad. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko dahil hindi ko na alam ang mangyayari sakaling matakasan ko nga sila. Dahil kinakabahan ako ay muli akong lumingon upang tignan ng mami ni Rafael at dito na ako napahinto. Tita! Muli akong napatakbo pabalik sa kinatatayuan nito kanina dahil nakita kong biglang natumbang mami ni Rafael sa sahig. Hindi ko alam kung anong totoong nangyari pero sa tingin ko inatake ito sa puso. Mas nangibabaw pa rin ang likas kong pagiging matulungin. Hindi kaya ng konsensya ko na iwanan na lamang siya sa ganong kalagayan. Mabait na tao sila, kaya wala kong karapatang pabayaan na lang siya. Sakto naman na may dumating na medic ng mall at kaagad siyang sinakay sa stretcher matapos lapatan ng paunang lunas. Sumama ko sa ambulansya patungong ospital at habang nasdan kami ginamit kong cellphone ito para ipaalam sa anak niyang nangyari. What? What happened? Nasaan kayo? Kamusta si mami ngayon?
Nag-aalalang tanong ni Rafael sa kabilang linya. Nasa ambulansya kami. Papunta ng ospital. Mamaya i-chat ko sa'yo kung saang ospital siya dinala. Sa ngayon walang malay si tita pero nilagyan na siya ng oxygen. Okay, thanks. At in-inform mo ko kagad ha. Pinaghalong lungkot at sayang nararamdaman ko ngayon. Lungkot dahil nga may nangyari sa mami niya at saya naman dahil sa nangyari malamang maatras ang kasal. Ilang minuto lang ay nakarating na kami sa ospital. Dinala kaagad si tita sa emergency room at ako naman ay kausap ng nurse ngayon para kunin ang impormasyon ng pasyente. Wala naman akong maisagot dahil hindi ko pa ito lubos nakakilala. Kaya naisip kong picture na lamang ang logo ng ospital upang mabilis na malaman ni Rafael ang lugar na pinagsugudan sa mami niya. Wala pang 30 minutes ay dumating na kaagad si Rafael kasama ang daddy niya. At kasabay nito yung paglabas ng isang doktor sa emergency room kaya doon na sila lumapit. Hindi ko gaano maintindihan ang pinag-uusapan nila kaya hinintay ko na lamang silang matapos. At si Rafael na lang ang tinanong ko. Maaliwalas naman ang mukha nitong lumapit sa akin at sabay na yumakap sa akin. Thank God, she's fine. Akala ko kung ano na, nahimatay lang. Mamaya rin na iuwi na siya sa bahay. Namamahinga lang. Nahimatay? Pag-uulit ko. Yes, there's nothing for you to worry. Halika na't umuwi na tayo. Si dad na lang mag-uuwi sa kanya. Buti na lang okay si ma'am. Akala ko hindi pa matutuloy ang kasal natin bukas. Bigla tuloy ako nakaramdam ng pagsisisi na kung alam ko lang na ganun, sana umalis na ako. Kaso hindi rin eh. Hindi ko kayang gawin. Dahil tuloy dyan, matutuloy ang kasal namin bukas. At kung hindi ako gagawa ng paraan ay habang buhay akong matatali. Nasaan na ba kasi si Jacob? Anong mangyayari ngayon nanganganib ang relasyon ni na Jacob at Charmaine dahil sa nalalapit nilang kasal ni Rafael? Magawa kayang mahanap ni Jacob si Charmaine? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.